versikulo 37 hanggang 40. Luke 19, verse 37 up to verse 40. Praise God. Let's read. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga olibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nagpasimulang magkatuwa at magpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang makakita. 38. Na sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan. 10. At ilan sa mga Pariseo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Last verse, verse 40. Nagsumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Praise the Lord. Sa umagang ito, nais ko pong mangaral sa isang aralin. Pamabagatan po natin itong when the stones cry out. Pagpalain tayo ng Panginoon, please be seated. When the stones cry out. May mga sandali ng kasaysayan na hindi kayang manahimik, mga kapatid, ng katotohanan. May pagkakataon na kahit pigilan natin ang ating boses, humahanap ito ng paraan para lumabas. Sa Luke chapter 19, ang Panginoong Jesucristo ay sumakay sa batang asno, mga kapatid, at siya ay pumasok sa Jerusalem. Ang Panginoon ay pumasok sa Jerusalem hindi bilang isang ordinaryong tao o isang karpintero na nakasakay sa batang asno, kundi nang pumasok ang Panginoon sa Jerusalem, siya'y pumasok bilang hari ng mga hari, mga kapatid. Try to imagine that moment. Ang buong sangkalangitan ay naghihintay. Ang kasaysayan ay saglit na huminto. At ang lupa mismo ay nakikinig. Tahimik ang ilan. Hindi dahil walang dahilan para magpuri, kundi dahil pinili nilang manahimik at nagmamasik sa gagawin ng Panginoon. Ang hangin ay puno ng pag-asa at ang puso ng mga alagad ay nag-uumapaw sa pagpupuri. At habang ang mga alagad at ang mga tao na nandoon sa Jerusalem ay nagkakaisang sumasamba sa Panginoon, may mga tinig na nagsabi, patahimikin mo sila. Nakaranas na ba kayo ng ganito, mga kapatid? Yung tipong, yung barkada, yung magkakaibigan, ang saya-saya, tapos biglang merong isang kasama sa barkada na biglang mag-iinarte, mga kapatid. Nakaranas na kayo ng ganyan? Na ang saya-saya, tapos yung isa biglang nagdrama. Parang ganito ang eksena sa tagpong ito. Ang lahat ay nasa iisang espiritu. Espiritu ng pagpupuri at pagsamba. At kung babalikan natin ang Luke chapter 19, balikan natin ang versikulo ng Bible. Verse 36, kindly. Let us read. Praise God. Samantalang siya'y lumalakad, ay nilalatag nila ang kanilang mga damit sa langit. Habang ang Panginoon papasok, mga kapatid, ng gate ng Jerusalem, ang sabi ng Biblia, yung mga tao na nandoon, yung kanilang mga damit at yung kanilang mga balaban ay inilatag nila sa daan. Pumutol sila ng mga dahon, mga kapatid. Pinagayway nila ito at yung ibang mga dahoy inilagay nila sa daraanan ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat kanilang nakita na si Jesus Christ, that moment, ay hindi isang ordinaryong tao, hindi karpintero lamang, kundi siya ang hari ng mga hari. Verse 37, kindly.
Nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga olibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nagpasimulang magkatuwa at nagpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang nakakita. Praise the Lord! Na nagpupuri ang lahat ng mga tao na nandoon, mga kapatid, sa Jerusalem. Bakit, Pastor? Sapagkat sinabi ng Biblia, nakita mismo nila. Sila po'y eyewitness, buhay na saksi. Nakita nila ang mga gawang makapangyarihan na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Pinuri nila ang pangalan ng Panginoon. Sinamba nila ang pangalan ng Panginoon. Listen, hindi lamang mga alagad ni Kristo ang gumawa niyan, kundi ang karamihan sa mga nakakita ng milagro at himala na ginawa ng Panginoon. Sa verse 38, kindly, ito yung kanilang sinasabi. Na sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Praise the Lord! Kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taas. Blessed be the King that cometh in the name of the Lord. Ito yung sinisigaw ng karamihan na nandoon, mga kapatid, sa Jerusalem. Blessed be the King that cometh in the name of the Lord. Alam po ba ninyo, yung salitang ito, yung pagpupuring ito, ay fulfillment ng prophecy, mga kapatid, sa Old Testament. May hula kasi sa Lumang Tipan na pagdating ng Messiah, sasabihin ito ng mga tao na ano? Mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Naihula na yan, mga kapatid, 1,000 years ago. At ang fulfillment nga ay ang Luke chapter 19, verse 38. Saan nakahula yan, Pastor? Sa Lumang Tipan. Sa aklat ng mga awit, 118, verse 26. Kindly. Blessed be he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. Praise the Lord. Nakapropesiya na yan. Nakahula na yan. Praise God. Na pagdating ng Messiah, yung mga tao na kanyang madadatnan ay magpupuri. As I said, ang sasabihin nila, blessed be the King that cometh in the name of the Lord. There is a King that cometh, at yan nga, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya lamang, habang sila'y nandoon sa atmosphere ng pagpupuri at pagsamba, may ilang mga Parisiyo na ang sabi sa kanila ay ito, tumahimik kayo. Masyado kayong maingay. Masyado kayong magulo. Tingnan natin yung verse 39 ng Luke chapter 19. Kindly. Praise God. Sige po, balikan lang natin, Sister Sid. At ilan sa mga Pariseo na mula sa karamihan ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Why? Sapagkat naiingayan sila. Alam niyo po, mga kapatid, yung naiingayan lang sa ganitong uri ng pagsambat, pag-worship sa Lord, ay ang demonyo. Yes. Ulitin ko po, yung naiingayan lang sa ganitong uri ng pagsamba, mga kapatid, ay hindi yung tunay na mananamba sa Diyos. Bakit mo sinabi yan, Pastor? Kasi po sa langit, maingay doon. Ha? Maingay sa langit, mga kapatid. Bakit mo sinabing maingay, Pastor? Ano sabi ng Biblia sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 5, Kapitulo 4, ang mga anghel doon ay hindi tumitigil 24 oras, sumasamba sa Diyos, sumisigaw sa Diyos, at ang sinasabi nila ay, banal, 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 ang makapangyarihang Diyos. Yan ang kanilang lingwahe, yan yung kanilang sinisigaw.
oras-oras, minuto. Kaya sa langit, mga kapatid, hindi ka makakasumpong doon ng matahimik na lugar. Why? Sapagkat ang langit ay lugar ng pagpupuri at pagsamba. Kaya kung hindi tayo marunong magpuri at sumamba sa Diyos, imposibleng makapasok tayo doon. Everybody say Amen. Praise God. Nag-post tayo, mga kapatid, ng ating pong Bible study sa page po natin. At naipost ko doon, mga kapatid, yung worship natin. Alam nyo, napakaganda ng mga komento ng mga nanonood sa atin. Ang komento nila, dancing. May term silang ginamit, yung sayaw ng mga demonyo. O itong worship daw natin, sayaw ng demonyo, mga kapatid. Well, hindi nila naintindihan, mga kapatid, na ang ganitong pagsamba, ang ganitong pagpupuri, mga kapatid, ay pagpupuri hindi sa tao, hindi sa kanino man, kundi pagpupuri, mga kapatid, sa isang Diyos na buhay. Natawa ako sa komento niya. Marahil hindi niya naiintindihan. Sabi ng mga Pariseo sa Panginoon, patahimikin mo ang iyong mga alagad. Why? Kasi napakaingay nila. Alam ba natin yung salitang praise, mga kapatid? Hindi yan matahimik na paraan ng pagsamba. When you praise God, tatalon ka. When you praise God, papalakpak ka. When you praise God, sisigaw ka. When you praise God, sasayaw ka, mga kapatid, sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng pagpupuri. At walang nagpuri sa Diyos na parang tuon at walang ginagawa sa isang sulok. Hindi ganon, mga kapatid. Sabi ng mga Pariseo, sabayin mo, Jesus, ang iyong mga alagad, sapagkat napakaingay nila. You know what? Kagyat sumagot kaagad ang Panginoon. Verse 40, tingnan nyo ito. Sumagot siya, At sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo, sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsilimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. sabi ng Lord, kung itong mga ito ay hindi iibig at magpupuri sa akin, ang sisigaw at ang magpupuri ay ang mga bato. Isipin mo yan, mas nakakatakot yan. Kung ang bato, mga kapatid, ang siyang sisigaw at magpupuri sa Diyos, mas nakakatakot yan. You know what? Hindi lamang ang mga bato ang siyang dapat magpuri sa Diyos. Sinasabi ng Bible, lahat ng nilikha sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa, lahat ay dapat sumambat magpuri sa Panginoon. Praise the Lord. Isa-isahin ko natin ang aklat ng mga awit, 148, verse 1, patuloy, kindly. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa Mula sa kalangitan, then, purihin ninyo siya sa mga kaitaas. sa kaitaas-taasan, verse 2, Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang lahat ng mga anghel magpupuri sa Diyos. Sinasabi ng aklat ng Isaiah chapter 6 verse 1, sa tinig pa lang ng isang anghel, nayayanig na ang patibayan ng langit, mga kapatid. Try to imagine, hindi lang isang anghel ang magpupuri sa Diyos. Sabi ng Bible, pupurihin siya ng lahat niya mga anghel. Gaano kalakas yan? Gaano kaingay yan? Do you think, mga kapatid, itong mga anghel na ito magpapatalo sa pagpupuri sa ibang mga nilikha? No. Kaya nga sila nilikha ng Diyos para magpuri sa Panginoon 24 oras, walang tigil, mga kapatid.
bukod sa mga anghel, sino pa? Verse 3, kindly. Purihin ninyo siya araw at buwan. Amen. Purihin ninyo siya, ninyong lahat ng mga bituing maliwanag. Paano ba nagpupuri ang mga ito? Ang heavenly bodies. Paano ba magpupuri ang araw? Paano ba magpupuri ang buwan? At ang mga ansang nilikha sa kalangitan? I don't know kung paano silang magpuri sa Diyos. Pero isa lang ang malinaw. Sila'y kinuman ng Lord na magpuri sa kaniyang mga kapatid. Verse 4, kindly. Purihin ninyo siya, ninyong mga langit ng mga langit. Langit ng mga langit at Ninyong tubig na nasa itaas at ng may mga langit. tubig sa kaitaasan, yun man din ay nagpupuri sa Panginoon. Verse 5, kindly. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat siya'y nagutos. Inutos ng Diyos yan sa lahat ng nilikha. Then, Kanya rin namang ipinagtatatag, magpakailan-kailanman. Then, Siya'y gumawa ng pasya na hindi magpapawi. verse 7, Purihin ninyo ang Panginoon mula sa lupa. mula sa lupa, kanina sinabi ng Bible, yung buong sangkalangitan magpupuri sa Diyos. Ngayon naman, o buong lupa magpupuri sa Panginoon. What else? Ninyong mga buwana. Pati mga buhaya, literal man o symbolikal. Yes. Hallelujah. Praise God. Praise God. Pati sila'y magpupuri at lahat ng ng kalaliman. Kaya sa langit, purihin ang pangalan ng Diyos. Dito sa lupa, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kailaliman ng lupa, magpupuri pa rin sa pangalan ng Panginoon. What else? Verse 8. Apoy at Apoy, granizo, Niebe at singaw. niebe at singaw. Then, Unos ng hangin na gumaganap ng kanyang salita. verse 9. Mga bundok at lahat ng mga gulod. Then, Mga mabungang kahoy at lahat ng mga sedro. verse 10. Mga hayop at buong kawan, nagsisihusan na bagay at ibong lumilipad. Napansin niyo po, lahat ng sangnilikha magpupuri sa Panginoon. Ang sinabi pa lang ng Panginoon ay ito kung tatahimik itong mga alagad ko na magpuri sa akin, uutusan ko yung bato na siyang magpuri at sumamba sa akin. Kaya sabi ng Lord, kung tatahimik sila, merong ibang magpupuri. Why? For they were commanded and they were created to praise God. Everybody say, praise the Lord. Kaya tama yung inawit natin kanina. The reason I live is to worship Him. Yun naman talaga mga kapatid ang rason kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Hindi para mag-enjoy lang sa mundong ito at gumawa ng kung ano-anong bagay na gusto natin gawin. No, ang pinaka-rason why we here, why we live, is to praise and to worship His name. Yan talaga ang pinaka-rason mga kapatid. Nang sabihin ng Panginoon, kung ang mga ito'y tatahimik, lahat ng sanglilikhang ito, yung bato, ay sasambat magpupuri sa akin. Listen, ito'y paanyaya rin naman na huwag tayong manahimik sa panahon ng pagpupuri. Why? Why we should not hold our praise and worship to God? Because our Lord is worthy to receive praise and glory. Karapat dapat siyang tumanggap ng mga pagpupuri at pagsamba natin, mga kapatid. Sa Old Testament, ang Diyos ay nag-desire na igawa siya ng bahay pananahanan ng kanyang presensya. Exodus 25 verse 8, meron tayong ganitong mababasa. Sige po. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahad sa gitna nila. Then, sabi ng Panginoon, Moses, igawa ninyo ako ng sanktuaryo upang ako'y makapanahan sa gitna nila. The reason why, bakit ang Diyos ay nagsugo
naggumawa sila ng tabernacle o ng santuaryo ay upang ang Espiritu ng Diyos makasama, makapanahan sa gitna ng kanyang mga anak. Si David, nagkaroon din mga kapatid ng pagnanasa. Nagkaroon din siya ng desire na ang Panginoon ay igawa ng templo. Bakit nagkaroon ng kanyang desire, Pastor, si David? Kasi po, nung namimintana si David, nakita niya mga kapatid, ang kaban ng tipan, nandoon lang mga kapatid sa tolda. Samantalang siya, nakatira mga kapatid sa palasyo. Therefore, nagkaroon ng desire si David. Sabi niya, sinikreto niya lang yun sa kanyang sarili. Sabi niya, igagawa ko ang Panginoon ng bahay panahanan. Igagawa ko ang Panginoon ng templo. You know what? Yung bulong na yun, yung desire na yun ni David sa kanyang puso, kinalugdan ng Diyos. Bakit po? Kaya inutusan ng Panginoon, mga kapatid, ang propetang si Nathan. At ang sabi ng Lord kay Nathan, "Oh Nathan, sabihin mo kay David, natutuwa ako sa pasya ng kanyang puso na ako'y igawa ng lugar pahingahan." Pero sabi ng Lord, hindi siya pwedeng gumawa nung templo kanyang binabalak o pinaplano para sa akin, sapagkat ang kanyang kamay ay puno ng dugo. Si David kasi mandirigma. Magkagayon man, sinabi ng Lord, mga kapatid, ganito na lang, si David ang maghahanda ng materyales, yung kanyang anak ang siyang magtatayo ng templo na kanyang ninanasa para sa akin. Now listen to this. Do you think what will happen kapag ang Diyos natuwa, naligayahan sa dinidesire ng puso natin? Halimbawa, mga kapatid, meron tayong plano, meron tayong balak, at ang Diyos natuwa sa plano natin ito. What do you think? Ano ang gagawin ng Diyos sa iyo? Mga kapatid, di ba ang Diyos matuwa? Di ba ang Diyos magalak, maganda? Pag natuwa ka ba, Alex, ang ginagawa ka sa pamilya mo? Nagpapakain. Kung si Brother Alex, pag natutuwa, nagpapakain, mga kapatid. Praise God. Fiesta. Si Brother Nor, pag natuwa ka ba, anong ginagawa mo sa pamilya? Ha? Outing! Praise the Lord. Eh kapag ang Diyos ang natuwa doon sa desire at sa plano mo, ha? I-bless ka ng Panginoon. Kaya nga si David, nung pinaplano niya, igagawa ko ng templo ang Panginoon na pahingahan ng kanyang presensya. You know what? Sinasabi ng Bible, natuwa ang Diyos at ang pangako ng Diyos sa ito, ang iyong kaharian ay hindi mapuputol. And you know what? Ito ang magandang balita. Sa millennial kingdom, sa millennial reign, sa 1,000 taong paghahari ni Kristo, pagbaba ng Panginoon sa lupa, guess who? Sino ang magre-reign na king sa buong, maliban sa iisang Diyos sa ating Panginoon sa Kristo? Sino ang king na magre-reign? Si David, mga kapatid. Mababasa natin yan sa aklat ng Ezekiel at Isaiah, na dahil naggalak ang Diyos sa desire ni David, nakapangako ang Diyos sa millennial kingdom, siya ang haring uupo, mga kapatid, sa loob ng 1,000 taon. Siyempre, ang Lord ang King of Kings, pero siya, mga kapatid, ang second in command sa paghahari ng Panginoon. Nakita niyo po, ganyan matuwa ang Panginoon.
Nang natuwa, mga kapatid, ang Diyos kay Solomon. O hindi ba nakapanaginip, mga kapatid, si Solomon? At pagdakay, sinabi ng Panginoon kay Solomon, sabihin mo kung anong gusto mong hingin. Praise God. Sa lahat ng tanong siguro, yan ang pinakamagandang tanong na pwedeng itanong sa atin ng Lord, Brother Alex. Sabihin mo, anak, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Eh, tanong, Pastor, bakit ba nagkaganon? Bakit ba dumating sa punto na tinanong si Solomon ng Panginoon na ano gusto mo sa kanyang panaginip? Basahin natin, mga kapatid, ang Biblia, sapagkat si Solomon ay nag-worship sa Lord, nag-alay sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, at nung gabing yaon, nakapanaginip siya, at ang sinabi ng Lord, sabihin mo kung ano gusto mo. Why? Naggalak ang Diyos eh. Natuwa ang Diyos sa ginawa niya, mga praise God. Sabi ni David, mga kapatid, Psalms 22, verse 3. Let's read. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Ang Diyos ay tumatahan sa pagpupuri ng kaniyang mga anak. Kung kaya pinatigil ng Parisiyo ang pagpupuri sa Diyos, ay parabagang sinasabi nila, hindi nila kailangan ng Diyos. Ganito lang kasimple. When we worship God, when we praise God, iniimbitahan natin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, na siyang magmaneho ng ating buong mga buhay. Yan yung reason why we worship, why we praise Him. Everybody say Amen. Kaya kung ang worship natin, mga kapatid, ay pang tatlong palakpak lang, do you think tatahan dyan, mga kapatid, ang presence ng Lord? Ha? Kung ang Lord ay tumatahan sa pagpupuri ng kaniyang mga anak, kung ang worship natin ay 5 palakpak lang, sa tingin ninyo, tatahan dyan ang Panginoon sa ganyang uri ng pagsamba? Hindi po. Kung ang paraan ng pagsamba, pananalangin natin sa Diyos, ay pangunguros lang, do you think tatahan dyan ang Diyos? Hindi po, mga kapatid. Praise God. Kaya nga, hindi natin pinapractice, mga kapatid, yung worship at praise natin. Na huwag ninyo akong ma-misinterpret. Ang pinapractice po natin, mga kapatid, ay yung boses natin para organisado, nakakasunod tayo sa instrumento at hindi tayo magulo. But praise and worship itself, it comes from the heart. Hindi pinapractice yan. Hindi sinasabi ng pastor, ito yung una mong step, ha? Ito, to the left, to the left, to the right, to the right. Hindi ganyan, mga kapatid, ang worship. O hindi sinasabi ng pastor, 3 palakpak, 6 na palakpak, 10 palakpak lang tayo, ha? No. Hanggat gusto mong pumalakpak, hanggat gusto mong tumalong, hanggat gusto mong sumigaw, may kalayaan kang gawin niya sapagkat hindi natin pinapractice, mga kapatid. Ang worship, it comes from the heart. That is why we imitate not yung mga celebrity, mga preachers or worshipers. You know what? Maraming mga worshiper ngayon, mga kapatid, hindi talaga worshiper sa Lord. Ano sila? Performer lang sila, mga kapatid. Pero yung totoong Kristiyano, hindi tayo performer. We are worshiper of the living God. We are worshiper of Jesus. When we praise God, when we worship God, listen to this, we create an habitation where God dwells.
tayo po'y sumasamba, nagpupuri sa Diyos, gumagawa tayo ng bahay o tahanan na pwedeng panahanan ng presensya ng Panginoon. Hindi ba ang sabi ng Lord sa Old Testament, "Make me a sanctuary that I may dwell among them." At sinabi rin ni David, God inhabits to the praise of His people. Ano ibig sabihin niyan? Kapag tayo po'y sumasamba o nagpupuri sa Diyos, ginagawa natin ng tahanan ng Panginoon na kung saan makakapanahan ang Kanyang presensya at ang Kanyang Espiritu. Kaya nga kung hanggang 3 palakpak ka lang, yan lang ang kaya mong bahay na gawin sa Panginoon. Kung ang talon mo, mga kapatid, ay talong pilit, yan lang ang kaya mong bahay na kaya mong itayo o igawa o gawin sa Panginoon. Pero kung ang pagpupuri pagsamba natin ay halos walang paglagyan, ito ang higit at marapat na pagsamba, pagkat ang Diyos natin ay malaking Diyos, lampas sa langit ng mga langit. Gusto mong makakilos ang Diyos ng malaya sa buhay mo, purihin mo siya. Kahit mabigat ang problema ng dalagan mo, kahit mabigat ang pagsubok mo, purihin mo siya, sambahin mo siya, makakakilos siya ng malaya sa buhay mo. Bakit hindi makakilos ang Panginoon? Hindi ka naman sumasamba eh. Tandaan ninyo yung versikulo na yan. Psalms 22 verse 3. Thou art holy, thou that inhabitest the praises of Israel. Nakakapanahan ang Diyos sa buhay natin kapag marunong tayong sumamba sa Panginoon. Magpuri sa Panginoon. Pastor, ang bigat kasi ng dala ko eh. Ang dami kong pagsubok, ang dami kong problema. Kaya nga, dapat mas maraming problema, mas marunong tayong sumambang magpuri para lalong makakilos ang Panginoon. Pastor, ang bigat ng paa ko, ang bigat ng katawan ko, ang bigat ng kamay ko, halos hindi ko maitaas. Lalo mong itaas, lalo kang tumalon, lalo kang sumamba sa Diyos para lalong makakilos ang Diyos sa buhay. Praise God. Everybody saying Amen. Amen. Tingnan natin si Paul at si Silas. Nung sila'y magpuri sa Diyos, ano nangyari? Book of Acts chapter 16 verse 25. Kindly. Tatapon ng maghahating gabi na Hating gabi. Alam ba ninyo, pag ganyang mga oras, tahimik ang lahat. Napakasarap magpuri sa Panginoon, no? Madamado, no? Magandang. Ang sarap magpuri sa Diyos. Yung tipong ikaw lang at ang Diyos, mga kapatid. Kasi pag ganyan umaga, minsan ang daming distraction. Ang daming istorbo. Pag madaling araw, ang sarap, mga kapatid, magpuri. Hanapin ang bungkag ng Panginoon. Habang nakapiit si Pablo at si Silas, hating gabi, ano ginawa nila? Sige, Emil. na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin Sila'y dumalangin at nagsiyawit ng mga at himno. umawit ng mga himno sa Diyos, nagpuri, nagsamba sa Diyos, mga kapatid. And then, At sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. verse 26, At kaginsa-ginsa'y nagkaroon ng isang malakas na lindol. isipin mo yan, habang sila'y umaawit, sumasamba, nagkaroon ng malakas na lindol. Bakit nagkaroon ng lindol, Pastor? You know what? Sumabay ang kalikasan sa pagpupuri ng dalawang ito. O hindi ba nabasa natin kanina sa Psalms 148 verse 7 na kahit ang kalaliman ay nagpupuri sa Diyos? Do you think pag nagpuri ang mga bato, hindi magkakaroon ng lindol? Hindi ba pag nagpuri ang mga bato, pag nagalaw ang patibayan sa lupa, hindi ba magkakaroon, mga kapatid, ng reaction dito sa ibabaw? Kaya nagkaroon ng lindol.
Habang nagpupuri si Pablo at si Silas, sumabay ang kalaliman. Nayanig mga kapatid ang patibayan. Nagkaroon ng malakas na lindol. Why? Sapagkat nagpuri ang dalawang anak ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga ni Manuel Amos sa kanyang testimony, nagkaroon ng meeting, mga kapatid, ang mga demonyo. Sabi ng mga demonyo, paano kaya natin madidistract ang mga Kristiyano? Paano natin sila aalisin sa paglilingkod sa Panginoon? Habang nagbibiting ang mga demonyo, itong sinasabi ko, mga kapatid, basahin nyo sa aklat ni Manuel Amos. Available naman yan sa Google, mga kapatid. Search na lang ninyo, Manuel Amos, story ni Manuel Amos. Si Manuel Amos, isang dating mangkukulam na na-convert sa paglilingkod na ito. Nag-testimony siya. Nagkaroon ng meeting ang mga demonyo. Sabi ng mga demonyo, paano natin guguluhin ang mga Kristiyano? Mga kapatid, sa hindi nila maintindihan, habang nagmi-meeting ang mga demonyo, para bagang yung lugar nila, hinahagisan mga kapatid ng bomba o ng dinamita at nagkagulo sila. You know what? Sapagkat sa oras ng meeting nila, oras din ng prayer meeting ng mga Kristiyano, habang ang mga Kristiyano ay umaawit, habang ang mga Kristiyano ay sumasamba, ang mga demonyo na nagmi-meeting sa kalaliman, mga kapatid, parang hinahagisan sila ng bomba, nawala sila sa focus. Why? Sapagkat yung pagpupuri at pagsamba ng mga anak ng Diyos parang dinamita o bomba sa kuta ng mga kaaway. Gusto ninyong guluhin ang kuta ng kaaway? Simulan ninyong magpurit sumamba, mga kapatid, sa Panginoon. Simulan natin sumamba sa isang Diyos na buhay. Habang umaawit si Pablo at si Silas, nagkaroon ng malakas na lindol. Ano sabi ng Biblia? Na ano pa? Sige, Brother Emil. Ano ba't nangasyuga ang mga patibayan ng bahay binagkuhan at pagdakay nangabuksan ng lahat ng mga pinto at nangakalas ng mga gapos ng bawat isa. Praise the Lord. Hindi natin alam, habang tayo'y nagsasamba ngayon at nag-worship ngayon sa Lord, if the Lord open our eyes, our third eye, or our discerning spirit, kung bubuksan ng Diyos ang ating spiritual na mga mata, you will see even the angels bumababa at sumasamang nagpupuri, mga kapatid, kasama ng kanyang pangalan. Nakasulat ba sa Biblia, Pastor? Yes. Nasa aklat ng Pilipos at ng Epeso na kahit ang mga anghel, kapag nagpupuri ang mga anak ng Diyos, nagkakaroon sila ng desire, pagnanasa na masdan ang pagpupuri na ginagawa ng mga lingkod ng Panginoon. Mga kapatid, walang rason upang hindi natin purihin ang Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng alibay upang hindi natin itaas ang pangalan ng Panginoon. Why? Isang buong taon, pinrumbay ng Lord ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi pwedeng hindi tayo magpuri sa Panginoon. Yes, may mga sakit na dumating sa ating katawan, pero may Diyos na nagpagaling sa atin. Kaya hindi pwedeng hindi natin pupurihin ang Panginoon. Yes, may problema, pero ang mabuting balita, may Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay. Yes, may mga pangangailangan material, pero ang mabuting balita ito, hindi ka pinagkulang ng Diyos. Kaya nakaabot tayo sa 2026 na ito. May Diyos na nagmula sa lahat ng ating pangangailangan. Walang dahilan upang hindi natin siya purihin at sambahin.
Isaiah 43 verse 21. Tingnan natin ito. This people have I born for myself, they shall shew forth my praise. Praise God. These people, ikaw, ako, tayo, these people have I born for myself, saith the Lord. Why? That they shall show forth my praise. Ang reason bakit tayo nandito ngayon, para ipakita natin ang pagpupuri, pagsamba, pagpaparangal natin sa ating iisang Diyos na buhay. Mas lalo tayong maging masigasig sa pagsamba, mga kapatid, sa Panginoon. Mas lalo tayong maging masigasig, mga kapatid, sa pagpupuri sa Kanyang buhay, sa pag-aakay ng mga kanto. Why? Sa ganitong paraan, makapagbabalik tayo ng karangalan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Tandaan natin ito, kung hindi tayo magpupuri, may mga bato, ibang nilalang, pwedeng pumalit sa atin. Pero hindi natin papahintulutan, mga kapatid, magpuri ang ibang nilalang instead na tayo ang gumawa. Kaya sa umagang ito, magpupuri tayo sa Panginoon sa lahat, mga kapatid, ng mga bagay na ginawa niya sa atin. Oo, may mga pagsubok tayong pinagdaanan, pero hindi naging dahilan upang hindi natin purihin ang Panginoon. Yes, may mga sakit na dumating, pero hindi rin naging sagapan upang purihin natin ang pangalan ng Panginoon. This morning, tatayo tayo. Muli, sasambahin natin ang pangalan ng Panginoon. He is worthy of all our praise. He is worthy, hallelujah, na itataas at parangalan ng Kanyang pangalan. Purihin ang pangalan ng iisang Diyos na buhay, ang Panginoon Jesucristo. Church, buksan natin ang taong ito, 2026. Tamang-tama, unang linggo ng taong ito. Buksan natin ang taong ito ng pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat sa Panginoon, upang magtapos din tayo sa susunod na mga taon na may pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Tandaan natin ito, pag maganda ang simula natin, maganda ang pagtatapos natin. Simulan natin ito na may pagpupuri, pagsamba sa ating mga puso. Open your heart to Jesus. Worship Him. Praise His name. Hallelujah. Everybody, mula sa mga tatay, mga nanay, mga kabataan, o kahit sa young ones natin na nandito ngayon, lahat tayo. Pupurihin natin ang pangalan ng Panginoon sapagkat karapat dapat siyang tumangga ng lahat ng pagsamba. Yes, Lord! Come on, somebody! Sige! Huwag kang mahiya! Sambahin mo ang pangalan ng Panginoon! Sambahin natin ang pangalan ng Diyos na buhay! Oh, yes, Lord! Yes, Lord! We worship your name, Lord! Yes, Lord! We exalt you! We adore you! We give you praise! We give you honor! Yes, Lord! Huwag mong sabihin, mayroon kasi akong sakit, kaya hindi ako makapagpupuri
papuri. Mayroon kasi akong problema, kaya hindi ako makapagpuri. Ibig niya dapat kang magpuri para makakilos ng malaya ang Lord sa iyong katawan at sa iyong ubang. Oh yes! Oh yes! Hallelujah! Sige! Sige! Open your mouth and worship Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Oh, yes! Hallelujah! Nasa kalalitan, yes, Lord! Sa buhay ko'y lagi mong ako'y narito. Habang buhay, praise the Lord! Praise the Lord! Oh, yes! Oh, yes! Tataas natin ang aming tinig. Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Mga kapatid, nariyan na sa ating puso ang pagpupuri at pagsamba. This moment, hilingin naman natin